May isa akong kakilalang psychologist na nagpunta sa isang liblib na baryo para sa kanyang pag-aaral tungkol sa mga alamat at kung paano nito naaapektuhan ang mga komunidad na pinagmulan ng mga ito. Hindi niya binanggit sa akin kung ano ang baryo na iyon, pero sabi niya ay napapalibutan daw ng makapal na gubat ang lugar na iyon. Ang mga bahay ng mga tao ay nakatayo sa gitna ng mga puno at halaman. May mga kwento raw na kumakahalat sa baryo na iyon tungkol sa isang nilalang na naninirahan sa gubat. Ayon sa mga residente ay tinatawag nila itong tikbalang. May kakaibang kapangyarihan daw ang tikbalang na ito. Kaya raw nitong pasukin ang mga panaginip ng mga tao at hindi lang panaginip, kundi maging ang realidad ng mga ito. Parang laging may pakiramdam silang hindi totoo ang nakikita nila, na parang laging may nagmamasid. Maraming mga residente ang nagpatunay na totoo ang sinasabi nilang ito tungkol sa tikbalang. Lahat ng kakaibang nangyayari sa kanila, mula sa mga usok na walang pinagmulan hanggang sa mga halakhak sa gabi, ay iniuugnay nila sa tikbalang. Marami raw sa kanila ang nakaranas na makakita ng usok na walang pinagmumulan. May mga pagkakataon din daw na makaririnig sila ng halakhak mula sa mga puno at kapag tinanong nila ang mga kasama nila, ay sila lang ang nakarinig noon. May isang guro na nagpakita sa psychologist ng mga guhit ng mga bata sa klase niya. Ang tema ng mga guhit ay tikbalang. Sabi ng guro ay natakot daw siya dahil lahat ng mga bata ay iisa ang description ng tikbalang. Isang matangkad na anyo na may pulang mga mata. Nangyari ang lahat ng ito nang mawala ang isang batang lalaki na naglalaro malapit sa ilog. Ayon sa mga nakakita ay bigla na lang daw nawala sa paningin nila ang bata. Naghanap sila pero hindi nila ito natagpuan. Natakot ang mga residente at nagdesisyon na maghanap sa gubat. Sabi ng psychologist ay sumama rin daw siya sa paghahanap at doon niya napatunayan na totoo nga ang tikbalang na sinasabi ng mga residente. Ilang beses daw na may nagugulat sa kanila dahil may nakikita silang matangkad na anyo na nagtatago sa mga puno. Ilan sa mga kasama nila ay nagsasabing may nakikita silang mga mata na nagmamasid sa kanila. Ang lokal na hepe ng pulis na kasama nila ay hindi raw makapagpaliwanag kung bakit may mga usok na lumilitaw sa paligid nila. May mga pagkakataon din na makaririnig sila ng halakhak mula sa mga puno. Lahat daw sila ay nakarinig noon. Hindi nila natagpuan ang nawawalang bata. Sa halip ay naguwian sila na may dalang takot mula sa karanasan nila sa gubat. Ang psychologist ay nagulat dahil isa-isa raw na nagpakita ng mga kakaibang sintomas ang mga residente. May mga nagsasalita ng ibang wika na hindi nila maintindihan. May mga nagkakaroon ng mga marka sa katawan na hindi nila alam kung saan nanggaling. Ang psychologist ay hindi na raw alam kung paano ipapaliwanag ang mga nangyayari sa mga residente. Yung guro na nakausap niya ay nagkaroon ng masamang panaginip. Nagising daw ito na baligtad ang suot na damit. Lokal na tanda raw iyon na nilinlang ka ng tikbalang. Isang gabi ay maraming residente ang nawala. Isa na raw ng guro na kaibigan ng psychologist. Sabi niya ay hindi siya makatulog noon kaya lumabas siya ng bahay. Nakita raw niya ang mga pulang mata na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya at sa sandaling iyon alam niyang hindi siya nag-iisa. Natakot siya kaya nagkulong na lang siya sa kwarto. Kinabukasan ay nagdesisyon na siyang umalis sa baryo. Hindi na raw natagpuan ang mga nawawalang residente. Ang pagkawala nila ay nanatiling misteryo pero hanggang ngayon may mga residente pa ring nagbabakasakali at patuloy na naghahanap sa gubat, umaasang makikita pa sila. Yung guro ay nakalabas din sa gubat pero nagkaroon na ng trauma dahil sa karanasan niya. Madalas daw siyang magising sa gabi, pawis na pawis at nanginginig. Ang psychologist naman, kahit bumalik na sa syudad,
Dala-dala pa rin ang takot at pag-aalala para sa mga naiwan sa baryo. Ang mga tao sa baryo ay patuloy na natatakot sa tikbalang. Sabi ng psychologist, parang hindi na lang alamat ang tikbalang para sa kanila, kundi isang tunay na bahagi ng kanilang pamumuhay na kailangan nilang harapin araw-araw. Botanist po ako na nagtatrabaho sa isang research facility dito sa atin sa Pilipinas. Noong 2019, may pinag-aaralan akong mga halaman sa isang kagubatan na hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. May isang lugar doon na parang research site ng mga botanist at biologist na katulad ko. Matagal na siyang ginagamit ng mga scientist, kaya hindi ko alam kung bakit nangyari ang mga bagay na naranasan ko doon. May mga dala akong mga kagamitan na gagamitin ko sa pag-aaral ng mga halaman. Ilang araw din akong mananatili doon, kaya may dala akong tent at mga pagkain. May mga kasama rin ako na mga katrabaho ko. Pagkatapos naming maset up yung mga tent namin, ay nagsimula na kami sa pag-aaral ng mga halaman. May mga napansin ako na kakaiba sa paligid. Yung mga bulaklak na nasa paligid namin ay hindi pa nakabuka nung dumating kami. Pero nung hapon ay nakabuka na sila. Imposible yon dahil ang alam ko ay ilang araw o linggo ang itinatagal ng bulaklak bago ito mamulaklak. May naamoy din ako na kakaibang amoy, parang amoy insenso na hindi ko mahanap kung saan nagmumula. Kinabukasan, nagising ako ng maaga. Lumabas ako ng tent at napansin ko na may mga pattern na nakaukit sa lupa. Parang mga sinaunang sulat na hindi ko pa nakikita dati. Parang may mensahe na gustong iparating. Hindi ko maipaliwanag pero parang may koneksyon ito sa mga kakaibang nangyayari sa paligid. Tinanong ko yung mga kasama ko kung sila ba ang gumawa noon, pero hindi rin daw nila alam kung saan galing yon. Sabi ko sa kanila na baka mga prank lang yon ng ibang mga scientist na gumagamit ng lugar na yon. Habang tumatagal yung pananatili namin doon, ay mas lumalakas yung pakiramdam ko na may mga espiritu o anito sa lugar na yon. Kinausap ko yung isa kong kaibigan na taga roon. Sabi niya, may kilala raw siyang matandang albularyo na pwedeng magpaliwanag sa mga nangyayari. Kinausap namin yung matanda. Sabi ng albularyo, may mga anito raw na nagbabantay sa kagubatan na yon. Hindi raw dapat kami nag-camp doon at nagtagal ng ilang araw. Nagbigay siya ng babala na ang mga anito ay hindi basta-basta nagpapakita, lalo na kung hindi ka taga roon. Parang may galit sila sa mga dayo na hindi marunong magbigay galang. Ramdam ko yung bigat ng babala niya, parang may panganib na nag-aabang. Ang mga anito raw ay nagagalit sa amin. Nagbigay siya ng babala na kung may makita raw kaming tao-tao figure sa paligid ng tent namin, ay dapat daw kaming umalis agad dahil nagbabadyayon ng panganib. Kinagabihan, hindi ako nakatulog ng maayos. Lumabas ako ng tent para umihi. Pagbalik ko, nakita ko sa gilid ng tent ko yung isang tao-tao figure. Parang nililok na tao na gawa sa kahoy, pero may kakaibang ukit sa mukha. Parang may mensahe o babala. Naalala ko yung sinabi ng albularyo, na ang pagkakita sa tao-tao ay tanda ng panganib. Parang sinasabi nitong may nagmamasid sa akin at hindi ito basta-basta. Pinulot ko yung tao-tao at pinakita sa mga kasama ko. Sabi ko sa kanila na kailangan na naming umalis, pero sabi nila, baka raw pinagtitripan lang ako ng ibang tao na gumagamit ng lugar na yon. Sabi ko, kung ganoon nga, ay dapat nilang aminin sa akin dahil natatakot na ako, pero hindi nila inamin. Kinabukasan nagdesisyon ako na umalis na, pero pinigilan ako ng mga kasama ko. Sabi nila, sayang daw yung mga pinag-aralan namin kung hindi namin matatapos. Sabi ko, sige, pero kapag may nangyari pa ulit na kakaiba ay aalis na talaga ako. Kinagabihan, narinig ko yung mga bulong, galing sa labas ng tent. Hindi ko maintindihan yung sinasabi nila dahil parang sinaunang wika. Doon ko napatunayan na may mga anito nga sa paligid. Kinaumagahan, sinabi ko sa mga kasama ko ang narinig ko. Sabi ko,
Kailangan na talaga naming umalis. Pero hindi sila pumayag. Sabi nila, maghanda na lang daw kami ng alay para sa mga anito. Baka raw sakaling mapatawad kami ng mga ito. Sabi ko, paano natin malalaman kung napatawad na nila tayo? Sabi nila, kapag tumigil na raw yung mga kakaibang nangyayari, ay ibig sabihin ay hindi na galit ang mga anito. Sabi ko, sige, subukan namin. Kinagabihan, naglagay kami ng mga pagkain sa gitna ng camp. Nagdasal kami at humingi ng tawad sa mga anito. Biglang bumuhos yung napakalakas na ulan. Nagkanya-kanya na kami ng takbo sa mga tent namin. Nung nasa loob na ako ng tent ay naramdaman ko na may nakatayo sa labas. Nakikita ko yung anino niya, napakalaki niya. Halos matakpan niya yung buong tent ko. Narinig ko yung paghinga niya, parang may hika yung nilalang na yon. Tapos ay naramdaman ko na may humahaplos sa ulo ko. Nakakabaliw yung pakiramdam. Gusto kong sumigaw at magwala pero hindi ko magawa. Hindi ako makagalaw, hindi ako makahinga. Naramdaman ko na may humawak sa ulo ko, parang dinudurog yung bungo ko. Sobrang sakit, akala ko mamamatay na ako. Nagising ako kinabukasan, nakatulog pala ako. Wala akong sugat pero ramdam ko yung sakit sa ulo ko. Lumabas ako ng tent. Maganda na yung panahon. Parang walang bagyo na nangyari. Sabi ko sa mga kasama ko, uuwi na ako. Bahala na sila kung gusto pa nilang manatili doon, pero ako ay uuwi na. Simula noon ay hindi na ako bumalik doon sa kagubatan na yon. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung takot at kaba na naramdaman ko nung huling gabi ko doon. Parang may nagbago sa akin na hindi ko maipaliwanag. Parang mas naging maingat ako sa mga bagay na hindi ko nakikita. Parang may natutunan akong aral na hindi ko makakalimutan. Sana ay napatawad na nila ako. Sana ay hindi na sila galit sa akin. Pero kahit na hindi ko sigurado, alam kong kailangan kong ipagpatuloy ang buhay ko na may paggalang sa mga hindi nakikitang nilalang. Parang may bagong respeto akong natutunan para sa kanila at sana ay sapat na yon para sa kanilang kapatawaran. Ako po si Tito, 27 years old, may asawa at 2 anak. Dati kaming nanirahan sa isang liblib na barangay sa probinsya. Sobrang liblib na wala pa kaming kuryente noon. 2010 lang kami nagkaroon ng linya ng kuryente. Maraming alaala ang bahay namin sa lugar na yon. Isa na doon yung tungkol sa nanay ko at sa alamat ng isang aswang na naninirahan daw sa lugar namin. Adik sa alak si nanay. Hindi naman lagi. Noong una ay paminsan-minsan lang siyang umiinom. Hanggang sa hindi na namin namamalayan na araw-araw na pala siyang lasing. Natatakot kami sa kanya kapag lasing siya kasi lagi siyang galit, lagi siyang nagmumura at nanggugulpe. Sabi ng mga tao sa amin sinapian daw ng aswang si nanay, kaya nagkakaganon siya. Yung aswang daw na yon ay isang napakalakas na espiritu na naninirahan sa lugar namin. Naghahanap daw yon ng mga tao na mahina ang kalooban para sakyan at manipulahin. Kapag sinapian ka raw ng aswang na yon, ay maghahanap ka ng bisyo. Pwedeng alak, sigarilyo, sugal o droga. Wala raw nakakaalam kung saan nagmula ang aswang na yon. Basta ang sabi nila ay napakarami na niyang biktima. Ang tawag nila sa aswang na yon ay Tibulok. Lumaki ako na natatakot kay nanay at sa Tibulok. Ang Tibulok ay parang naging simbolo ng takot ko kay nanay. Kapag sinasabi ng mga kapitbahay na sinapian ng Tibulok si nanay, ang naiisip ko ay si nanay na may sungay at mahaba at matutulis na pangil. Si nanay na may mga pulang mata at mahahabang kuko. Sa isip ko yun ang Tibulok. Pero habang tumatanda ako ay nare-realize ko na hindi Tibulok ang dapat kong katakutan, kundi si nanay mismo. Kasi siya yung may bisyo, siya yung lasinggera, siya yung halimaw. Si Ate Lita ang nagiging tagapangalaga ng bahay kapag lasing si nanay. Si Ate Lita ang nagluluto,
naglalaba, naglilinis at kung ano-ano pa. Si Ate Lita ang nagbibigay sa amin ng kaunting normalidad sa magulong buhay namin. Dahil kay nanay ay nagkabaon-baon kami sa utang. Madalas ay wala kaming makain. Si Ate Lita ang gumagawa ng paraan para makakain kami. Si Ate Lita ang nagdadala sa amin sa health center kapag nagkakasakit kami. Si Ate Lita ang lahat sa amin. Habang si nanay ay nagpapakalunod sa alak, ang tibulok ay naging alamat na lang sa amin kapag may naririnig kaming kapitbahay na nagsasabing nakita nila ang tibulok ay hindi na kami naniniwala. Sa isip namin ay si nanay lang ang tibulok. Isang araw ay nahuli ko si Ate Lita na umiinom ng alak. Nagtago siya sa likod ng bahay. Hindi ko alam kung bakit pero natakot ako. Natakot ako na baka maging katulad siya ni nanay. Sabi niya ay kaya lang naman daw siya umiinom ay dahil gusto niyang maranasan kung anong meron sa alak at bakit gustong gusto yun ni nanay. Pinagsabihan ko si Ate Lita na tigilan na niya. Ayoko na may iba pa sa amin na maging lasenggo. Pero hindi ko siya pinagbawalan na uminom. Basta sabi ko lang, wag siyang aabot sa puntong hindi na niya makontrol ang sarili niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero simula nung araw na yon na nahuli ko si Ate Lita na umiinom, ay nagsimula na rin ang mga kababalaghan sa bahay namin. May mga bagay na gumagalaw ng mag-isa. May mga naririnig kaming iyak sa itaas ng bahay. May mga kumakatok sa bintana. Pero kapag tiningnan namin ay wala namang tao. Sabi ko kay Ate Lita, baka naman sinapian na rin siya ng tibulok, kaya nagkakaganon ang bahay namin. Nagalit si Ate Lita, sabi niya ay hindi siya mahina para sapian ng tibulok. Nag-aaway kami ni Ate Lita dahil sa mga nangyayari. Sabi ko sa kanya, baka naman may tinatago siya sa akin. Baka naman umiinom pa rin siya ng alak kapag wala ako. Nagalit siya sa akin at sinabing hindi niya gagawin yon. Nagtataka na rin daw siya kung bakit may mga nangyayaring kababalaghan sa bahay namin. Hanggang sa may nakausap ako na kapitbahay. Sabi niya, naririnig daw ba namin yung mga iyak na nanggagaling sa bahay namin? Nagulat ako. Sabi ko, akala ko ba kami lang ang nakakarinig ng iyak na yon? Sabi ng kapitbahay, hindi raw. Sa katunayan ay sila nga raw ang nagtataka kung sino yung umiiyak sa bahay namin. Dahil halos gabi-gabi ay naririnig nila yon. Doon ako kinabahan dahil ibig sabihin, totoo nga na may umiiyak sa bahay namin. Hindi lang kami ang nakakarinig. Sabi ko kay Ate Lita, hanapin namin kung saan ang gagaling yung iyak na yon. Maghanap kami ng tibulok. Sabi ko, baka sa ilog. Doon kasi madalas na naliligo si nanay. Baka doon niya nakuha yung tibulok. Pumayag naman si Ate Lita. Isang gabi ay pumunta kami sa ilog. Malayo yung ilog sa bahay namin. Tatawid ka pa ng 3 bundok para makarating doon. Pero tiniis namin ni Ate Lita. Habang naglalakad kami ay naririnig namin yung iyak. Sabi ko kay Ate Lita, baka doon nga sa ilog nagtatago yung tibulok. Kaya naririnig natin yung iyak. Hindi ko alam kung anong plano namin kapag nakita namin yung tibulok. Wala naman kaming dalang armas o anuman na pwedeng proteksyon. Pero sabi ko sa sarili ko, gusto ko lang malaman kung totoo ba talaga ang tibulok. Pagdating namin sa ilog ay may nakita kaming naglalakad sa gilid. Si nanay, naglalakad siya habang nagmumura at kinakausap ang sarili. Sabi ko kay Ate Lita, yun ba yung tibulok? Sabi ni Ate Lita, hindi. Si nanay daw yun. Natakot kami pareho. Dahil ibig sabihin totoo ang tibulok. Totoo na sinapian si nanay ng isang napakalakas na espiritu. Tumakbo kami pa uwi ni Ate Lita. Hindi na namin hinanap yung pinanggagalingan ng iyak. Nanginig ako sa takot dahil sa nakita namin. Sabi ko kay Ate Lita, umalis na lang kami sa probinsya. Iwan na namin si nanay at ang tibulok. Nakinig naman si Ate Lita sa akin. Sabi niya, matagal na rin daw niyang plano yon. Kaya lang ay hindi niya magawa dahil iniisip niya na magagalit kami sa kanya kapag iniwan niya si nanay.
Pero ngayon daw na ako na mismo ang nagsasabi na umalis na kami ay gagawin na niya. Sa awa ng Diyos ay nakaluwas kami ng Maynila. Doon na rin ako nakapag-asawa at nagkapamilya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan yung nakita namin ni Ate Lita sa ilog. Si nanay na naglalakad habang nagmumura at kinakausap ang sarili. Sana ay makalaya siya sa tibulok. Pero sa tingin ko ay hindi na mangyayari yon. Hanggang ngayon ay pinapangarap ko na makalaya kami sa sumpa ng tibulok. Pero sa tingin ko ay hindi tibulok ang dapat kong katakutan, kundi yung bisyo mismo. Dahil yun ang totoong halimaw na sumira sa pamilya namin. Kaya naisip ko na ibahagi ang kwento namin. Para na rin sa mga taong nakikinig nito, sana ay maliwanagan kayo sa kung ano ang mga totoong demonyo sa buhay natin. Isa akong nurse na na-assign sa isang bayan na sinalanta ng bagyo. Ayoko na sanang sabihin kung anong bagyo, kung anong bayan, dahil alam ko na may mga nakikinig na baka maapektuhan. Hindi naman ito nakakatulong sa mga nawalan ng mahal sa buhay na marinig na may nakakita sa mga kaluluwa ng mga pumanaw sa bagyong iyon. Nung makarating ako sa bayan na iyon, hindi ko na iisa-isahin yung mga nakita ko. Mga patay na katawan, mga labi ng mga tao na hindi nakaligtas. Nung oras na iyon, hindi ko pa alam na may makikita akong mga multo. Pero ramdam ko na may kakaiba. Parang may mga naglalakad sa paligid namin na hindi namin nakikita. Habang naglalakad ako, tumusok sa paa ko yung matulis na kawayan. Hindi ko alam kung paano ako nasugatan ng ganoon. Pero ang sakit, parang tumusok sa buto ko yung kawayan. Nung oras na yon, parang nagbukas yung sugat na yon ng pinto sa mundo ng mga patay. Nung tignan ko yung paligid, may mga naglalakad na tao sa paligid namin. Pero ako lang ang nakakakita sa kanila. Naglakad ako palayo habang pinipigilan yung pagdurugo ng sugat ko. Hindi ko alam kung saan ako papunta, basta naglakad lang ako. Tapos nakita ko si Tia Belen, isa sa mga kamag-anak namin na nakatira sa bayan na yon. Nakita ko siya na naglalakad sa gilid ng kalsada. Tinawag ko siya pero hindi niya ako narinig. Doon ko naisip na baka isa siya sa mga hindi nakaligtas sa bagyo. Nung makita ko si Tia Belen, doon ko naramdaman yung bigat ng nangyari sa bayan na yon. Umiiyak ako habang naglalakad. Tapos may batang babae na lumapit sa akin. Sabi niya, "Ate, bakit ka umiiyak?" Sabi ko, "Ang dami kasing namatay." Tapos sabi niya, "Bakit? May namatay ba?" Doon ko lang na-realize na nasa isang lugar na ako na hindi ko alam kung saan. Luminga ako, wala na yung mga sirang bahay at mga sasakyan. Nasa isang lumang baryo na ako, yung mga bahay gawa sa kahoy at pawid. Yung mga tao nakasuot ng mga lumang damit, parang nasa nakaraan ako. Tinanong ko yung batang babae kung anong taon na. Sabi niya 1940. Tinanong ko kung anong pangalan ng baryo. Sabi niya Baryo Maligaya. Naglakad kami ng batang babae papasok sa baryo. Yung mga tao hindi ako pinapansin, parang hindi nila ako nakikita. Yung mga lalaki, abala sa pagkukumpuni ng mga bahay. Yung mga babae naman, naglalaba at nagluluto. Yung mga bata, naglalaro sa kalsada. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanila. Tinanong ko yung batang babae kung sino-sino yung mga tao doon. Sabi niya yung mga lalaki raw ay mga tatay nila. Yung mga babae ay mga nanay nila. Yung mga bata ay mga kapatid nila. Sabi ko, ang dami naman nilang kapatid. Sabi niya, hindi naman daw. Iisa lang ang tatay at nanay nila. Sabi ko, hindi pwede yun. Sabi niya, pwede naman daw. Doon ko naisip na baka kaluluwa lang ng iisang pamilya ang mga taong yun. Nung sabihin ko yun sa batang babae, bigla siyang tumakbo palayo. Tinawag ko siya pero hindi siya lumingon. Naglakad ako palabas ng baryo, pero habang naglalakad ako, parang hindi ako nakakalabas. Paulit-ulit lang yung itsura ng mga bahay at mga tao.
Nagulat na lang ako nung marinig ko yung boses ni tatay na tinatawag ako. Paglingon ko, nasa kalsada na ulit ako. Tumakbo ako papunta kay tatay. Sabi niya, kanina pa raw nila ako hinahanap. Saan daw ba ako nagpunta? Sabi ko, may pinuntahan akong baryo. Pero hindi ko alam kung ano yon. Tapos kinuwento ko sa kanya yung mga nakita ko. Sabi ni tatay, hindi raw niya alam kung anong baryo ang tinutukoy ko. Pero may narinig na raw siyang kwento na may isang pamilya na namatay sa isang malaking pagbaha sa bayan na yon. Baka raw yun yung nakita ko. Sabi ko, kung ganoon, bakit ganoon ang itsura ng baryo nila? Sabi ni tatay, baka raw yun ang pinapangarap ng pamilya na yon, na magkaroon ng sariling baryo na sila lang ang nakatira. Nung marinig ko yun, naisip ko na baka ganoon din ang pangarap ng mga taong nawalan ng mahal sa buhay sa bagyo, na balang araw ay magkaroon sila ng sariling baryo na sila lang ang nakatira. May nasagip kaming tao sa gitna ng bagyong Yolanda. Natagpuan namin siya sa isang sapa na naglalakad. Duguan siya at may sugat sa binti. May dala siyang mahabang kahoy na may matutulis na pako sa dulo. Sabi niya, yun daw ang ginamit niya para labanan yung halimaw na gustong pumasok sa bahay nila. Si Tito Gani ay isang veteranong rescuer. Marami na siyang nasalihang rescue operation sa iba't ibang lugar na tinamaan ng kalamidad. Pero sabi niya, iba raw talaga yung bagyong Yolanda. Ibang klase raw yung pinsala na dinulot noon. Nung nakalipas na yung bagyo at nagsimula na yung rescue operation, ay isa si Tito Gani sa mga unang sumabak sa trabaho. Isa sa mga natulungan niya ay yung lalaking tinutukoy ko sa simula. Ang pangalan ng lalaki ay Nestor. Ayon sa kwento ni Tito Gani, ay si Nestor mismo ang nagkuwento ng nangyari sa kanya. Habang ginagamot siya ng mga medic sa evacuation center, kwento ni Nestor ay nagsimula raw lahat nung pumasok na sa bansa yung bagyo. Nag-iisa lang siya sa bahay dahil nasa Maynila yung pamilya niya. Nung pumasok na sa bansa yung bagyo at nagsimulang lumakas yung hangin at ulan ay hindi na siya lumabas ng bahay. Nung nagsimula ng tumaas yung tubig ay umakyat siya sa second floor. Doon na siya naghintay na humupa yung bagyo. Pero habang nakaupo siya sa sahig at nakatingin sa bintana, ay may napansin daw siyang kakaiba. Sa ilalim daw ng tubig ay may dalawang malalaking mata na nakatingin sa kanya. Nagtaka siya dahil hindi naman siya nakarinig ng kahit anong ingay na nagsasabing may pumasok sa bahay niya. Tapos ay napansin niya na hindi gumagalaw yung mga mata. Parang nakadikit lang yun sa sahig at nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung ano yung mga mata na yon, pero natakot siya. Naisip niya na baka may halimaw na nakapasok sa bahay niya. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatitig sa mga mata na yon. Pero nung kumurap siya ay nawala na yung mga mata. Nung humupa na yung bagyo ay bumaba siya para tingnan yung mga pinsala sa bahay niya. Hanggang tuhod pa rin yung baha, kaya nag-ingat siya sa paglalakad. Hindi pa man siya nakakalayo ay may natapakan siyang matulis na bagay. Nabaon yun sa binti niya at nagdulot ng malalim na sugat na agad namang na-impeksyon dahil sa maruming tubig. Nung bandang hapon ay nagsimula na siyang makaramdam ng lagnat. Nung sumunod na araw ay nagsimula na siyang makaranas ng hallucination. Nakita raw niya na may batang lalaki na lumalangoy sa baha sa loob ng bahay niya. Sinaway niya yung bata dahil baka raw magkasakit yon. Pero hindi siya pinansin ng bata at patuloy lang sa paglangoy. Nung lapitan niya yung bata ay nagulat siya dahil nakita niya yung mga mata ng bata. Yung mga mata raw nito ay katulad ng nakita niya nung kasagsagan ng bagyo. Malalaki at hindi kumukurap. Nung hawakan niya yung bata ay nagbago raw ang itsura nito. Naging kulay itim yung balat at nagkaroon ng mahahabang ngipin. Tumakbo siya paakyat sa second floor.
pero hindi raw siya sinundan ng bata. Nung lumingon siya ay wala na yung bata. Nung sumunod na araw ay lumitaw ulit yung bata. Pero ngayon ay hindi na naglalangoy. Nakaupo lang yun sa sahig at nakatingin sa kanya. Hindi niya pinansin yung bata at naghintay lang na mawala yun. Nung bandang hapon ay nilapitan siya ng bata at nagpakilala. Ang pangalan daw nito ay Nilo. Isa raw ito sa mga biktima ng bagyo. Nagtaka siya dahil sa itsura ng bata. Alam niya na hindi ito tao, pero nagdududa pa rin siya. Nung sumunod na araw ay nagpasya siyang umalis na ng bahay. Naisip niya na baka yung sugat niya sa binti ang dahilan ng hallucination niya. Kaya kailangan niyang makahanap ng doktor na makakagamot sa kanya. Bago siya umalis ay nilapitan niya si Nilo na nakaupo sa sahig. Sabi niya ay baka hindi na niya makita pa si Nilo dahil aalis na siya. Tumayo si Nilo at nagpresenta na sumama sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pero pumayag siya. Habang naglalakad sila sa baha ay napansin niya na nakatingin sa kanya si Nilo. Nung tanungin niya kung bakit ay sabi ni Nilo ay may nakasunod daw sa kanila. Paglingon niya ay nakita niya yung halimaw na nakita niya nung unang araw ng bagyo. Tumakbo siya at umakyat sa pinakamalapit na puno. Nung nasa itaas na siya ay nakita niya na wala naman nakasunod sa kanila. Nilo lang ang nandoon sa ilalim at nakatingin sa kanya. Nung bumaba siya ay nagtanong siya kay Nilo kung bakit nito sinabi na may nakasunod sa kanila. Sabi ni Nilo ay gusto lang daw nitong malaman kung ano yung nakikita niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Nung makarating sila sa dulo ng sapa ay nagulat siya dahil nakita niya yung bahay nila. Naisip niya na baka naliligaw lang siya. Pero nung makita niya yung bahay nila na hindi man lang naapektuhan ng bagyo, ay nagtataka siya. Lumapit siya sa bahay nila at sumilip sa bintana. Nakita niya yung sarili niya na nakaupo sa sahig. Nung lingunin niya si Nilo ay wala na ito. Bumalik siya sa sapa at tinanong yung sarili kung ano ba talaga ang nangyayari. Nung bumalik siya sa bahay nila ay nakita niya na may nakatayo sa harap ng pinto. Nakatalikod yun sa kanya. At nung lumingon ay nakita niya na yung halimaw na may malalaking mata. Tumakbo siya pabalik sa sapa at kumuha ng mahabang kahoy na may nakatusok na pako. Nung bumalik siya sa bahay nila ay nakita niya yung halimaw na nakatayo sa harap ng bintana at nakatingin sa loob. Sinugod niya yung halimaw at pinaghahampas ng kahoy na dala niya, pero hindi raw tinatablan yung halimaw. Naisip niya na baka hindi na talaga tama yung isip niya, kaya hindi niya natatamaan yung halimaw. Pero kahit ganoon ay hindi siya tumigil sa paghampas sa halimaw. Hanggang sa matagpuan na nga namin siya na naglalakad sa sapa. Duguan yung binti niya dahil sa malaking sugat na nakuha niya sa bahay nila. May dala siyang mahabang kahoy na may nakatusok na pako. Sabi niya ay yun daw ang ginamit niya sa halimaw na gustong pumasok sa bahay nila. Pero dahil hindi na nga siya tama ay hindi niya tinatablan yung halimaw. Sabi ni Tito Gani ay nakakaawa si Nestor. Halatang nawasak yung isip niya dahil sa naranasan niya. Yung sugat sa binti niya ay naagapan naman ng mga medic. Pero yung sugat sa isip niya ay matagal na gamutan daw ang kakailanganin. Inimbestigahan ng mga otoridad yung sinasabi ni Nestor na batang lalaki na nagngangalang Nilo. Pero wala silang natagpo ang batang nawawala na may ganoong pangalan.